Kung justice po si God, bakit sinisingil niya ang salinlahing mga anak na inosente sa kasalanan ng kanilang mga magulang? Pero tandaan natin sa katanungan ng ating kapatid, hindi opisyal na aral ng simbahang katoliko na pinaparusahan ng Diyos ang anak dahil sa personal na kasalanan ng magulang. Totoo na ang Diyos hostesya, ang mas tamang pag-unawa dito ay ganito: may epekto ang kasalanan ng magulang para sa mga anak. Pero ang pananagutan ng kasalanan ay personal. Personal talaga. Yeah? So kung tingnan natin ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 5, pakibasa, Jando. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Yan. So makita natin na may epekto talaga ang ginawang kasalanan ng mga magulang para sa mga anak. Pero mahalagang tandaan natin, ito ay madalas na tumutukoy sa tinatawag na consequences. Ibig sabihin yung bunga, hindi direktang parusa sa mga inosenteng anak. Halimbawa sa totoong buhay. Sa totoong buhay. Kung ang magulang ay nalulong sa bisyo, di ba? Maaaring maghirap ang kanilang mga anak. Kung may maling desisyon ang mga magulang, di ba? Aapektuhan yung buong pamilya. Hindi dahil gustong parusahan ng Diyos ang anak, kundi dahil ang kasalanan ay meron talaga yang epekto. Pero sa kabilang banda, malinaw na may mabasa tayo sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 20, Brajando, pakibasa. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid at ang masama ay mamamatay dahil sa kanyang kasamaan. Okay, so dito makita natin na sa mata ng Diyos, bawat tao ay hinuhusgahan ayon sa sarili niyang gawa. Diba? So, hostisya ang Diyos, pero tandaan natin, may epekto yung kasalanan. Ang Diyos bilang hostisya, hindi siya nagkakamali sa paghatol. Hindi siya nagpaparusa sa mga inosente sa kasalanan ng iba. Pero, pinapayagan ng Diyos yung tinatawag na natural consequences ng mga desisyon ng tao. Dahil ang tao ay may tinatawag na free will. Isipin natin, kung ang isang ama ay nalulong sa utang, ang anak ay maaring maghirap, di ba? Pero, ang anak, hindi siya ang gumawa sa utang. Hindi siya ang kriminal dahil sa utang ng ama. Ganito rin ang teolohiya. May epekto, pero walang personal na kasalanan. Balik sa inyo, Brad Jando.